Ma'am, kumusta po? Eto, sexy pa rin, syempre. Kaya patawain na lang. So, ikaw na rin alam na wala ka pating kalaban-laban talaga. Sige. Pakilagay po Ma'am Yoli Audit pa. Okay, Ma'am Yoli Audit. Representative ng 2020. So, congratulations po muli sa inyo. At kayo po ang magiging gabay ng ating alumni. Kayo po mga officers. So, ano, nag-apiniti sa kata? Napakarami ng senior, oh. Mamaya mag-collapse pa yung mga yan. Ito ang Kaganhaw Elementary School na sakop ng Barangay Kaganhaw sa bayan ng Santa Cruz, lalawigan ng Marinduque. Isa ang paaralang ito na naging pundasyon at piping saksi sa mga naging mahusay na profesional na nakakalat sa iba't ibang panig ng kapuluan. Pagkatapos ng halos kulang 10 dekada, na isa katuparan na rin ang kauna-unahang Grand Alumni Homecoming ng paaralan para sa lahat ng mga dito nagsimula, umapak at nagtapos. Pinamunuan ito ng mga pinagpipitaga ng guro at mga magulang sa paaralan sa pangunguna ng kasalukuyang punong guro na si Madam Marie Antoinette Tromasanta. Itong katapusan ng Marso taong 2024. Bagamat masyadong maiksi ang preparasyon, ngunit nag-iwan naman ito ng panghabang buhay na alaala, lalo na sa mga taong nasa likod at naging bahagi upang maisakatuparan ang kauna-unahang pagtitipon ng mga dating mag-aaral sa paaralang ito. Naging matagumpay ang nasabing pagtitipon kahit kakaunti lamang ang mga dumalo, na karamihan ay may mga katandaan na rin dahil di umano ay taong 1938 pa ito na itatag. Isa ako sa mapalad dahil nakadaupang palad ko pa ang pinakamatandang grupo na nagtapos noong 1968. Ngunit bago natin malasin ang mga ganap pa sa nasabing pagtitipon, ay hali kayo sa likod ng kamera at tayo'y magmuni-muni upang balikan at lakbay natin ang gunita ng ating kamusmusan. Maaaring marami ang masasaya at malulungkot na alaala na naganap sa lugaring ito na hanggang ngayon ay nakaimbak pa rin sa inyong isipan. Naalala ko ang mga panahong malayong-malayo pa sa kasalukuyang panahon ang sistema ng pag-aaral at klase ng pamumuhay ng mga gaya naming musmos na bago pa lamang humahakbang sa landasin ng buhay. Malawak pa ang palaruan nito at halos 4 na gusali pa lamang ang nakatayo. Masaya, masisigla at aktibo ang mga mag-aaral noon dahil totoong laro ang aming nakagisnan. Hindi gaya ngayon na puro online at umaasa na lamang sa electronic gadget o cellphone ng mga kabataan. Buong katawan ang kumikilos upang gumalaw at maglaro. Hindi gaya ngayon na kamay na lamang at mata ang gamit ng kabataan. Naalala nyo pa ba ang mga gusaling ito na siya pansamantala nating naging ikalawang tahanan? Ang para sa una at ikalawa
ang gusali sa ikatlo at ikaapat na baitang katabi ng tanggapan ng punong guro. At nasa bandang ibaba naman ang para sa ikalima at ika-anim. Sa malawak na palarawang ito bilang bata ay maaaring naranasan mo rin ang masaktan, madapa, masugatan, magtatalon sa tuwa, humiyaw at magsigawan, mabilad sa init ng araw at mabasa sa patak ng ulan. Natatandaan nyo pa kaya na sa likod ng gusaling ito ng grade 5 at grade 6 ay dito tayo nagpapalipas ng tanghalian, lalo na kung sobrang init sa palaruan. Dito tayo nanghuhuli ng ulipod. At sa gilid na iyan, diyan tayo naghahabol ng tutubi at paru-paro. Dito sa HA building na ito na walang upuan sa loob, ay maaaring nakatabi mo ang crush mo noon na lumapanak sa simento kahit pa ang apelyido mo ay nagsisimula sa litrang A at ang kanya naman ay litrang Y, na imposible mong makatabi sa normal na silid-aralan dahil alphabetical order ang upuan. Maaring matatandaan pa ng iba ang mga guro sa aking kapanahunan, gaya ni Mrs. Pidilino para sa unang baitang, Mrs. Barbosa sa ikalawa, Mrs. Raimundo, Mrs. Piña Florida, Mr. Perida, Mrs. Rihano at Miss Constantino, na bago kami nagtapos ay naging Mrs. Prieto. Ang punong guro na si Miss Quindosa, kumusta na kaya sila? Salamat sa mga guro na gumiyas sa bawat paghakbang, nagbangon kapag nadarapa at naging katuwang ng aming mga magulang sa paghubog ng aming mga bagwis. Salamat po sa inyo. Gaya rin ba kita na masaya kapag nalalapit na ang bakasyon sa eskwela? Dahil makakagala na tayo saan mga lugar natin naisin. Hindi na tayo tatakan sa school para lang maligo sa ilog. Hindi na tayo hahabulin ni sir at ma'am sa bayabasan kapag naglalaro tayo ng taguan. Masaya dahil makakasama na tayo kay tatay o nanay na lumuwas ng Maynila o sa lugar na nais nating puntahan upang makadalaw sa nasa malayong kamag-anakan. Masaya dahil wala ng assignment, hindi ka nagigising ng maaga, at lalong hindi mo na muna makikita ang kaklase mong nagpapainit ng iyong dugo dahil walang ginawa kundi asarin ka. Ngunit may kaunting haplos din ang kalungkutan. Dahil matagal na naman bago kayo magkikita ng iyong mga naging kaibigan. Kaibigan na kahit pritong tuyo o pinais na bulinaw ay kahati mo sa baon sa pananghalian. Kakutsaba sa kopyahan sa exam at kasama sa mga kalukuhan. Kaibigan, ngunit kalaban mo sa pagpapaikot ng trumpo, paglalaro ng text, sipa at lastiko. Halos 2 buwan din na hindi natin makakalaro ang mga schoolmate natin sa larong softball, siyatong, bintol, taguan. Ang matindi sa mga kababaihan, pansamantala ay wala na rin silang hihingutuhan pagkatapos nilang mananghalian. May gusto sana akong itanong sa isa kong classmate noong araw, kung bakit tuwang-tuwa siya kapag kalaban namin ang mga kaeskwela naming babae, lalo na kung bintol, luksong baka, luksong tinik at Chinese garter ang laro. Nagtataka rin ako bakit gustong gusto niya na laging kami ang taya, lalo na kapag ang kalaban namin ay yung crush niya na napakaiksi lagi ng palda. Masarap balikan ang panahon ng kabataan. Noong wala pa tayong mga responsibilidad na pinapasan, ay para tayo mga ibon na malayang lumilipad
pag-alis ng tahanan. Pero alam natin na darating ang araw na tayo magkakahiwa-hiwalay pagkatapos ng 6 na baitang na akyatin. Nakakalungkot dahil ang iba'y nanatili sa lugarin, ngunit ang iba'y nagpatuloy sa paghakbang, nagkaroon ng panibagong kakilala, kaibigan at panibagong mga kamag-aral. Sa pagdaan ng mga araw, ang mga alaala ng dating magkakamag-aral ay naging bahagi na lamang ng limot na kasaysayan na isinulat sa aklat ng panahon, na ang bawat titik ng kabanata ay unti-unti nang lumalabo at nabubura. Nagkanya-kanya tayo ng buhay. Karamihan ay napadpad sa kung saan saang lugar upang doon hanapin ang kapalaran. Marahil, hindi maitatanggi na paminsan-minsan ay sumasagi sa ating malabong alaala ang ating mga kamag-aral, at alam kong ikaw man ay sabik na malaman ang naging kapalaran ng iyong mga musmos na dating kaibigan. Siguro kung estado at klase ng pamumuhay ang pag-uusapan, ay mababalitaan natin kung ano ang kinasapitan ng ilan sa ating mga ka-schoolmate at kamag-aral, lalo na at laganap na ang social media. Ngunit iba pa rin ang personal na harapan upang masagot ang mga tanong sa ating kaisipan, mga tanong na bahagi ng ating kamusmusan, na maaring ikaw lamang ang nakakaalam, na gusto mo ring magkaroon ng kasagutan. Mga katanungan naggaya ng saloobing, kumusta na kaya ang dati kong kaibigan? Makikilala pa kaya niya ako pagkaraan ng halos ilang dekada na hindi kami nagkikita at nagkakausap? Kumusta na kaya yung kaklase ko na mapang-asar at mayabang dati? Mabait na kaya siya ngayon? Yung classmate ko na lagi kong inuurira, galit pa kaya sa akin hanggang ngayon? Sisingilin pa kaya ako nung classmate ko na inutangan ko ng papel? Bagamat may kanya-kanya tayong buhay at pamilya sa ngayon, ngunit maaring mapangiti ka na lamang, lalo na kung sasagi sa iyong alaala ang tanong na kumusta na kaya yung crush ko dati? Maganda or gwapo pa rin kaya siya hanggang ngayon? Gentleman pa rin kaya siya or gentlewoman na parating nandyan sa tabi ko, na handang magpakopya sa exam o kaya ay hatian ako ng baon niya? Huwag kang mag-alala, marami pang kasunod yan. Kung luluubin ng Panginoon at bibigyan pa tayo ng kalakasan at dagdag na buhay, magkikita-kita pa rin tayo ng mukha. Ngayon, pansamantala, dahil hindi ka dumalo, halika at panoorin natin ang ilang kaganapan sa pasimula at kauna-unahang Grand Alumni Homecoming ng ating Alma Mater.